Mga minamahal na kapatid kay Kristo, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, nagtitipon tayo upang tumupad sa ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Makinig sa salita ng Diyos, magpasalamat sa kanyang habag, at hayaang linisin niya ang ating puso. Sa kabuuan ng mga pagbasa, ipinapaalaala sa atin na ang Diyos ay kasama natin sa ating paglalakbay. Maging sa mga gabing puno ng pangamba, pag-aalinlangan at pagod. Siya nagtuturo ng kanyang daan, nagbibigay ng lakas sa mga nananalig at naghahatid ng pag-asa sa mundong madalas pinaghahaluan ng mabuti at masama. Ipinakikita rin sa atin na ang buhay Kristiyano ay hindi pamumuhay ayon sa laman, galit, paghihiganti o kasalanan, kundi pamumuhay ayon sa Espiritu. May pagtitiis, pag-asa, at pananampalatayang naghihintay sa katuparan ng katarungan ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, ang talinghaga ng trigo at mga damo ay paalaala na ang Diyos ay mahabagin at matiisin, ngunit hindi bulag sa kasamaan. Binibigyan niya tayo ng panahon upang magsisi, magbago, at mamunga ng kabutihan. Sa kalagayan ng ating bansa, kung saan naririnig natin ang mga usapin ng katiwalian, pagkakahati-hati sa politika, paninira at paghahanap ng pananagutan, tinatawag tayo ng Panginoon na maging trigo sa gitna ng damo, manatiling tapat, mahinahon, makatarungan at mapagpatawad habang patuloy na naninindigan sa katotohanan. Kaya sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, hilingin natin sa Diyos na turuan tayong lumakad sa kanyang daan, linisin ang ating kaluluwa, palakasin ang ating pag-asa, at gawin tayong mga anak niyang namumuhay ayon sa Espiritu. Tatayo po ang lahat upang mataimtim na awitin ang pambungad na awit.
Pentecostes na kung saan ialay natin ang ating buhay sa Panginoon bilang isang trigo. At sa umagang ito, pasalamatan natin ang ating mga sponsor sa ikatlong linggo, si Milet Ricanya, Don Ricanya, Janelle Ricanya, Melanie Sevilla, Fermin Piegalan, Adrian Lial, Joel Piegalan, Janet Ricanya, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Encinas, Glomar Saludes, Norberto Ricanya, Aileen Medina, Hernane Hernandez, Henry Ricanya, Camilo Piegalan, Nanette Manalo, Arvin Perlas, at Bernardo Labusta Jr. Ganon din, isama natin sa ating panalangin na bigyan pa ng mahabang buhay at marami pang kaarawan ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito, sina Librada Perlas, Amidel Vicania, Christian J. Candelaria, Eunice Ann Cabonilas, Arkel Vicania, Nicole Vicania, Rachel May Pastrana, Albert Opiz, Nico Labosta, Nika Sales, Nomer Sales, Adrian Sumagi, at Wilfred Alwin Gregorio. Ganon din mga kapatid natin na mga may sakit na nawa ay hikuin ng makapangyarihang kamay ng Diyos mula ulo ang kanilang katawan para sa agaran nilang kagalingan. Sina Rudy Saludes, Dolores Ricanya, Ana Marie Paa, Josephine Soleta, at Ginaline Marquez Limpiada. Ganon din, bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng ating may minamahal na pari na Yumao sa kanyang taus-pusong pagdilingkod. Nawa ay kapahingahan walang hanggan ang ipagkaloob sa kanya ng ating Panginoon, si Reverend Father Edwin Luntok. Kaya manalangin tayo mga kapatid sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa't hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo mga kapatid ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip, at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong katuruan at mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Halina mga kapatid at ating pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Tayo pong lahat, kami nag-uumpisal sa iyo, Diyos, na makapangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at sa nakaligtaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya isinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay natin luwalhatiin ang ating Panginoon. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
manalangin. Makalangit naming Ama, bukal ka ng awa at pag-ibig. Hagkan mo nawa kaming iyong mga anak na lumago. Ang gawaing masama ay iwasan tulad ng isang trigo. Namunga kami ng kabutihan upang sa panahon ng tag-ani, kami maging kapakit-pakinabang sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Mga kapatid, sa pagbasa mula sa Genesis, makikita natin si Jacob sa gitna ng kanyang paglalakbay. Nag-iisa, nanganganib at walang katiyakan sa hinaharap. Sa kanyang panaginip, ipinahayag ng Diyos na siya ay naroroon, nagbibigay ng pangako at hindi nagpapabaya sa kanyang pinili. Sa pakikinig natin, kilalanin natin ang Diyos na sumasama sa atin sa bawat daan, lalo na sa mga sandali ng takot at pangamba. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa, pagpapahayag mula sa aklat ng Genesis, nasa ika-28 kabanata, nagsisimula sa ika-10 hanggang ika-11 na talata. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at pinabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhig manaog doon ng mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, ako ang Panginoon, ang Diyos ng Abraham at Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay binigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at maglalaganap nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita sa pagtatanggol at ipagtatanggol ka naman, magpunta at ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi alam ang narito pala ang Panginoon. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng langit. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusang niya ito ng langis at itinalaga ang Diyos. Tinawag niya Bethel ang lugar na iyon at dating tinawag na Luz, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang diwa ng habang lingkod mo.
ni Apostol Pablo na tayo ay hindi naalipin ng laman o ng takot, sapagkat sa Espiritu tayo ay naging mga anak ng Diyos. Bagamat may pagdurusa sa kasalukuyang panahon, tinatawag tayong mamuhay sa pag-asa, sapagkat naghihintay tayo sa ganap na kalayaan at kaluwalhatiang ipinangako ng Panginoon. Sa pagbasang ito, silingin natin ang biyayang mamuhay bilang tunay na mga anak ng Diyos. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, ikawalong kabanata nagsisimula sa ikalabing dalawa hanggang ika-25 talata. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatuto, kasama ng ating Espiritu, na tayo mga anak ng Diyos, at yamang mga anak. Tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo dadakilain din kasama niya. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mahihambing sa ihayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabig ang samumilika na hiyag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang samumilika, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ay niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang samumilika ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang samumilika ay dumarating sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo ang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos. Ang pagpapalaya sa atin ng mga katawan, ligtas tayo at pinangasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang maasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito ihihintay natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat upang magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
sumainyo at sumainyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 13, nagsisimula sa talata 24 hanggang 30 at magpapatuloy sa ika-36 na talata hanggang ika-43 talata. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayan at sinabi nito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin, at ang mga trigo'y inyong tipunin sa aking kamali." Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. "Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng magiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa malingas na pugon. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Kumusta kayo, mga kapatid? Mabuti naman po. Very good. Every Sunday ng hapon, ako po ang assign sa Bangkingon outstation na magmisa. Before I proceed to my reflection, I always say, kumusta kayo? Kumusta ang inyong ang buong isang linggo? May isang bata doon na talaga namang napaka-alerto niya na sumagot, "Mabuti po, sister." Sabi ko, palakpakan natin ang Diyos dahil sa kabutihan ng Kanyang laging ibinibigay sa atin.
Kaya mga kapatid, sabi ninyo, mabuti po, sister. Ngayon, sa mga pagbasa natin na narinig, maliwanag naman na binanggit ni Jesus at inisa-isa niya ano ba yung mga kahulugan ng mga simbolo. Dahil ito po ay talinhaga ng wheat o ng trigo at ng mga tares o yung mga damo. Sa Israel po, hindi mo papagkamalan na ang tawag po kasi sa Israel ng damo na ligaw na yan, yung inihalin tulad ni Jesus, yung masasamang damo ay zizania. Sabihin nga po natin, zizania. Okay. Ang trigo at ang sisanya, kapag itinanim mo siya, hindi mo siya madidetect na yung isa pala ay sisanya. Kasi magkaparehas sila. Madidetect mo lang siya na isang siyang sisanya kapag sila ay lumago na. Okay. Ang maghahasik ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang mundo ay ang sinabi niyang bukid at ito ang mundo. Ang mga damo, ito yung mga masasama at mga taong alipin ng kasalanan. At ang trigo, yun yung mga babubuti na inilagay ng Panginoon para tagasunod niya at isabuhay ang kanyang mga aral. Ang talinhagang ito, mga kapatid, ano ang saysay o kalahagan ng talinhagang ito sa ating buhay? Hinayaan ng maghahasik ng may-ari sa bukid na magkasamang lumago ang trigo at ang damo. Dahil kung bubunutin nga naman, baka masama pa yung trigo. Ibig sabihin, hinahayaan ng Diyos ang kanyang pasensya at binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na magbago. Kasama na doon ang mga masasama. Ngayon, pagdating ng paghuhukom na itinakda sa tamang panahon, ang sabi niya, paghihiwalay-hiwalayin ang mga damo, bibigtisin, at itatapon ito sa nagngangalit na apoy. Ito yung sa direktahan ng salita, mga taong hindi nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Sa kabila ng ibinigay na tsansa ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos, patuloy pa rin silang sa pagkakasala nila. Hindi sila nagsisi, hindi nanumbalik sa Panginoon. Sila ay pagdating ng paghuhukom, bibigkisin sila at sabi ng Panginoon, ihahagis sila sa nagngangalit na apoy na doon ay mangangalit ang kanilang mga ngipin. Iiyak sila. Subalit, ang mga trigo na binhi ng Panginoon ay iipunin, ilalagay sa kanyang kamali. At sila doon ay magniningning na tulad ng isang sikat ng araw. Sila ay may kalwalhatian doon, may kadalansayan ang pamumuhay, at meron silang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, ang ating mga pagbasa ng Ebanghelyo ngayon ay tunay na mapapaisip tayo. Tatanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay saan nabibilang? Trigo ba ako?
o damo? Kapag tayo mga kapatid ay nag-iisa, nagmumuni-muni tayo, tanungin natin ang ating sarili. Sa ating mga pagbasa ngayon, napakaganda nito. Tayo ay inihasik ng ating Panginoong Diyos. Ang mga masasama, binigyan niya ng pagkakataon. Maraming beses. Minsan, may na-encounter ako, Sister, totoo po bang may Diyos? Siyempre naman, totoong may Diyos. Bakit kung makapangyarihan ang Diyos, sister, hinahayaan niya na mabuhay ang masasamang tao? Mga kriminal na pumapatay ng mga inosente. Kung totoong makapangyarihan siya, bakit niya ito hinahayaan? Ang sagot ko, tulad po ng mga damo na hinayaan ng Panginoong naghasik, binibigyan niya ito ng mahabang pagkakataon para siya'y magbago. Dahil alam nyo mga kapatid, bilang tao, marami nating trials. Halos sumuko na tayo. Pero, huwag tayong susuko. Dahil, hindi tayo susukuan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na ito. Never siyang susuko sa atin. Iintayin niya talaga na tayo ay magbago at magbalik loob sa Kanya. Never, ever siyang susuko. He will never give on us. Hindi mangyayari yun. Kung tayo bilang tao, halos sukuan na natin ang ating mga problema. Halos lumuko na tayo. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo susukuan. Katulad na lamang ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, ang kanyang trabaho noon, isa siyang upahang babae. Kung masakit mang pakinggan sa atin, siya yung babaeng pagerber. Upahan siya. Subalit, nung ang mahal na Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng pangangaral sa lugar nila, nakinig ng mabuti si Maria Magdalena. Palibhasa siya ay isang makasalanan, may isang senaryo doon na siya ay pinagbabato ng mga tao. Nung naroon ang Panginoong Jesucristo, anong sabi niya? Nung merong babato kay Maria Magdalena, ang sabi niya, ang sino mang tumulat na, ang sino mang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Walang nag-attend ni isa man na bumato. Dahil lahat tayo ay makasalanan. So, ano ang sinabi at binilin sa kanya ng Panginoon? Humayo ka at talikdan mo lang ang iyong kasalanan. Mula noon, tumibo ito sa puso ni Magdalena at siya ay naging santa pa. Ganon din tayo dapat mga kapatid. Hindi man tayo maging santo at santa, at least magbalik loob tayo sa Diyos. Talikdan natin ang ating mga kasalanan. Dahil alam naman natin, hindi naman tayo susukuan ng Diyos. Di ba may moto ang mga maglalasing? Kasi minsan napadaan ako doon sa mga nag-inuman eh. Sabi niya, Sister, tagay mo na. Ay, pasensya na po, hindi po talaga ako natagay. Noon po talaga ako natagay, pero ngayon po hindi na. Pero kung red wine po yan, tagayin mo po yan. Ay, mukha yata kayong hindi na nasuko diyan sa ano ah. Sister, may moto kami. Gusto mong marinig? Sige daw, ano ba yung moto niyo? Sister, susuka kami, pero hindi kami susuko.
Iba naman klase ka ako ang inyong sa pag-inom. Pero dapat, isuka na rin ninyo yung inyong mga nagagawang pagkakasala, pagkakamali. Meron pa naman dyan sa sister, wag na, kung bukas bigla kang namatay, hindi ka nakapagsisi. Kaya ang namin ang mahal na kapatid, take the opportunity na ang panahon, mahabang panahon, na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na tsansa na magbago na tayo. Maging trigo tayo niya at wag yung zisan niya. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Tayo ay susuko pero hindi niya tayo susukuan. Sa ating pagninilay-nilay, pagnilaya natin, ako ba ay talagang tunay na trigo na binhi ng Panginoon? O ako'y napapabilang sa damo na zizanya? Dahil walang makaliligtas pagdating ng pag-aani. At ang mga taga-ani, anong sabi? Mga anghel ang taga-ani. At ang ibinili niya, pagbuburin ang mga damo at ang mga trigo. Saan ihahagis ang mga damo? Sa nagnangalit na batinaw ng apoy. Doon ay iiyak sila, mangangalit ang kanilang ngipin. Umiiyak sila dahil hindi sila nakapagsisi. Nangangalit ang kanilang mga ngipin doon dahil sa hirap na kanilang kinalalagyan. At kung tayo yung mga trigo, ang pangako ng Panginoon, tayo'y sisinan na parang sikat ng araw. May kalawalhatian doon. May kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Mamili tayo ngayon. Huwag nating hintayin na dumating ang paghukom dahil huhukuman naman lahat. Walang makakalibre. Hindi pwede i-excuse yun, Lord. Pwede ko bang, bigyan pa ng tiyate? Hindi pwede na yun. Dahil ang dami ng panahon na ibinigay sa atin ng Diyos. Napakaganda ng talinhagang ito. At ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi at nagpaliwanag na ito ang mangyayari sa inyo, ganito ang mangyayari sa inyo. Kaya naman ang mahal na kapatid, pagtuunan natin ang sarili nating paglago, tiyakin natin na tayo ay tunay na trigo na nagbubunga ng mabuti at hindi damong nagpapanggap lamang. Huwag tayong padalos-dalos sa paghusga sa kapwa o sa mga nasa loob ng simbahan. Hayaan natin ang Diyos ang humusga sa bawat isa sa atin. Alam mo, normal, pag maraming nagsisimba, lagi kang nasa simbahan. Ang sabihin ng mga tao yan, ay baka naman sister, lumagpas ka na sa langit. Ang sagot ko, hindi bali kung sa langit ako lumagpas, huwag lang sa impyerno. Amen po ba? Amen. Ngayon, sa ating pag-uwi, magnilay-nilay tayo. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Kahit sa ngayon ay tila nangingibabaw ang kasamaan, darating ang araw, magliliwanag ang lahat sa plano ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, ang mga kapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, ang lahat ang nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos po sa Diyos, liwanag po sa liwanag. Diyos totoo, sa Diyos na totoo. Iniyan natin iisa sa pag-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, inanaok siya bukas sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Maring Virgen at naging tao.
Ipinako sa krus alang-alang sa atin noong panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating ang maluwalhati upang hukuman ang mabuhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasabat siya at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta, nananalig kami sa Iglesyang isa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala kami sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, ang Diyos ay mauwain at matiisin. Siya ang sumasama sa ating paglalakbay, nagtuturo ng kanyang daan, at nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Buong pagtitiwala natin ilapit sa Kanya ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon ay, Panginoon, akayin mo kami sa iyong daan. Ulitin po natin. Panginoon, akayin mo kami sa iyong daan. Para sa simbahan, lalo na para sa ating Obispo Maximo, Joel Perlares, ang ating Obispo Diocesano, Arnold M. Damayan, at sa ating Kura Paroko, Randy Madhos, naway patuloy silang gabayan ng Espiritu Santo sa pangunguna sa bayan ng Diyos tungo sa katotohanan, kabanalan, habag at pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa iyong daan. Para sa ating mga pinuno sa pamahalaan, lalong-lalo na para sa pinuno ng ating pamayanan, naway maglingkod sila na may katapatan, kababaang loob, katarungan at tunay na malasakit sa kapakanan ng mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa iyong daan. Para sa ating bayan na nasusubok ng pagkakahati-hati, paninira at kawalan ng tiwala sa pamahalaan, naway matuto tayong maging mapanuri, ngunit mahinahon, matatag sa katotohanan, ngunit hindi mapakhiganti, at laging bukas sa kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa iyong daan. Para sa mga taong namumuhay sa kasalanan, galit, bisyo at maling gawain, naway gamitin nila ang panahong pinagkakaloob ng Diyos upang magsisi, magbago, at mamunga ng kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa iyong daan. Para sa mga napapagod sa buhay, mga nawawala ng pag-asa, at mga dumaraan sa dilim ng pangamba, naway maramdaman nila ang presensya ng Diyos na hindi umaalis at hindi nagpapabaya. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa iyong daan. Para sa mga kabataan, pamilya, magagawa at lahat ng mamamayan, naway piliin natin ang buhay ayon sa Espiritu, buhay na may disiplina, kabutihan, pananampalataya at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa iyong daan. Para sa bawat isa sa atin, naway maging trigo tayo sa gitna ng damo, matatag sa kabutihan, matiisin sa pagsubok, at hanggang magbunga para sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa iyong daan. Para sa ating mamayumaong kapatid, lalong-lalo na si Father Edwin Lunto, naway tanggapin sila ng Panginoon sa kanyang kaharian at pagkalooban ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa iyong daan. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Third Sunday Mass sponsor na sina Melet Ricanya, Dondon Ricanya, Jonel Ricanya, Melanie Sevilla, Fermin Fiagalan, Adrian Lial, Joel Fiagalan, Janet Ricanya, Joel Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Marcelita Encinas, Flomar Saludes, Norberto Ricanya, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Ricanya, Camilo Fiagalan, Nanek Manalo,
Arvin Berlas, and Bernardo Labosa Jr. ng buo nilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tayo kami sa iyong daan. Ganun din sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa Librada Perlas, Ami de la Ricaña, Christian J. Candelaria, Eunice Ann Cabudilas, Arkel Ricaña, Nicole Ricaña, Rachel May Pastrana, Albert Otis, Nico Labosa, Nika Sales, Nomar Sales, Adrian Sumagi, and Artemio Rianzales, Alvin Gregorio at Marie Jenaline Marquez, Limpiada. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tayo kami sa iyong daan. Sinasama namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, bibigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Rudes Saludes, Dolores Ricaña, and Ana Marie Paa. Manalangin tayo. Panginoon, tayo kami sa iyong daan. Ama naming mapagmahal, ikaw ang Diyos na sumasama sa aming paglalakbay at nagtuturo sa amin ng iyong daan. Dinggin mo ang aming mga panalangin at linisin mo ang aming mga puso upang mamuhay kami bilang iyong mga anak ayon sa Espiritu at mamunga ng kabutihan para sa simbahan, bayan at kapwa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo ay binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa at dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili para sa pag-aalay. Magsisayo po ang lahat.
iyo. Mawaing Diyos, pinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganaan ay binibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Kami na iyong mga pagpapabagang lingkod ay nag-aalay sa iyo itong mga sagisag ng aming pagkalaman ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Panalangin sa pag-aalay ng tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito ay ginawa namin ang tinapay na ito. Inaalay namin ito sa iyo upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kaming tatanggap ito ay mabuklod sa ligis ng pag-iibigan. Amen. Panalangin sa pag-aalay ng anak. Makapangyarihan Diyos, tanggapin mo po ang anak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway maging aming inuming espiritual upang kaming tatanggap nito ay mapasigat na panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Nawa ang mga kaloob na ito ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy mga kapatid ng ating banal na misa, isama natin sa panalangin ang ating mga kapatid na Third Sunday Mass sponsors. Nawa ay patuloy pa silang bigyan ng maraming biyaya ng Panginoon, magandang kalusugan, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang ating mga kapatid na si Manuel Ricanya, Don Ricanya, Jonel Ricanya, Melanie Sevilla, Fermin Piegalan, Adrian Lial, Joel Piegalan, Janet Ricanya, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercelita Encinas, Flomar Saludes, Norberto Ricanya, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Ricanya, Camilo Piegalan, Nanette Manalo, Arvin Perlas at Bernardo Labusta Jr. At ganun din ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ang ating kapatid na sina Librado Perlas, Amidel Ricanya, Christian J. Candelaria, Eunice Ann Gabonilas, RPM Ricanya, Nicole Ricanya, Rachel May Pastrana, Albert Ofiz, Nico Labosta, Nika Zales, Nomer Sales, Adrian Sumagi, Wilfred Alwin Gregorio. Mga kapatid natin na mga may sakit na waipuin ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang kanilang lupang katawan. Si Rudy Saludes, Dolores Ricanya, Ana Marie Paa, Josephine Suleta, Chinaline Marquez Limpiada. At ganoon din ang ating kapatid na yumao, ang ating minamahal at inagalang na Kura Paroko, si Father Edwin Lutok, at ang ating kapatid na si Mauro Frias. Kaya manalangin tayo mga kapatid upang ating hain ay maging marapat sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikapupuri at ikaluluwa natin ang kanyang pangalan sa ating ikabubuti at mabuong niyang iglesia. Tulad ng panalangin itinuro sa atin ang ating tagapagligtas na Seso Cristo, buong puso nating awitin ang Ama namin. Sundin
iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagdalo mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa tulong ng iyong awa ay ilayo mo kami sa pagkakasala at iligtas sa ligalig sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Cristo na aming Panginoon na nabubuhay at nagharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsilod po ang lahat at para maging karapat-dapat tayo sa dumulog sa hapag ng ating Panginoon, sabay-sabay po tayong manalangin. Dumudulog kami sa iyong hapag, Maawain Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkakamali, kundi sa iyo namin at dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mamungo sa ilalim ng hapag, subalit ikaw sa iyong pagkamauli. Ipagkaloob mo sa amin kung gayon bulihin, Panginoon, na aming tanggapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Jesu Cristo at inilin ang kanyang buo upang kami na pinalalakas at pinagiging bago ng kanyang buhay ay manahan sa kanya at siya sa amin magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ito ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Tanggapin niyo ang mga ito bilang pag-alaala na si Yesu Cristo ang kanyang sasabihin sa inyo. At tanggapin ninyo nila sa inyong mga puso sa pagkakitan ng karanyang kapatayan na may pasasalamat. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Subalit sa isang salitang lamang ay gagawin niyo ako. Ang katawan at dugo ni Cristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.